Magandang araw sa inyong lahat mga karos. Ako po si Ate Rose Plant at welcome na naman sa ating Plant Lover Channel kung saan ang mga halaman ay hindi lang dekorasyon kundi bahagi ng ating buhay. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakaakit-akit at eleganteng halaman na talaga namang hinahangaan sa mundo ng mga plantitos at plantitas, ang Alocasia amazonica na kilala rin sa tawag na elephant ear o African musk plant. Ano ang Alocasia amazonica? Mga karos, kahit ang pangalan nitong Amazonica ay tila galing sa Amazon rainforest, ang totoo niyan, hindi po talaga ito natural na tumutubo sa Amazon. Isa itong hybrid na pinalaki ng mga plant breeders mula sa ibang Alocasia species. Kaya trivia natin ngayon, ang Alocasia amazonica ay isang man-made hybrid. Ibig sabihin, ginawa ito sa laboratorio sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang uri ng Alocasia. Kaya naman, espesyal at medyo maselan ito sa pag-aalaga. Ilaw. Unang-una sa ating listahan ay ang ilaw. Ang Alocasia amazonica ay mahilig sa maliwanag, ngunit hindi direktang sikat ng araw. Kapag nasubrahan sa araw, nagkakaroon ng sunburn ang mga dahon nito. Pero kapag naman kulang sa liwanag, nagiging malungkot at nalalanta. Kaya't mainam ilagay ito sa may bintanang may filtered light o kaya ay gumagamit ang grow light kung nasa loob ng bahay. Tubig. Sa pagtutubig naman mga karos, malaga ang tamang balanse. Ayaw ng Alocasia ng sobrang tubig. Kaya siguraduhin tuyo muna ang itaas na bahagi ng lupa bago tayo magdilig. Karaniwan, once or twice a week ang pagtutubig. Depende sa klima sa inyong lugar. Iwasan nating magbabad sa tubig ang ugat nito dahil mabilis itong tamaan ng root. Lupa. Gamitin natin ang well-draining soil. Maaari tayong gumamit ng kombinasyon ng potting soil, perlite at coco peat. Malaga ito para hindi mabilaukan ang ugat ng halaman at upang mas maayos ang airflow sa ilalim ng lupa. Halumigmig at temperatura. Mga karos, ito ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng pag-aalaga ng Alocasia amazonica. Galing ito sa mga tropical na lugar, kaya gusto nito ang mataas na humidity at malamig-lamig na temperatura. Kung nasa air condition na lugar, siguraduhin nating may humidifier o drain na may tubig at bato sa ilalim ng paso para madagdagan ang moisture sa hangin. Trivia ulit mga karos. Kapag malamig ang panahon, minsan ay nagdo-dormant ang Alocasias. Ibig sabihin, nagpapahinga siya at minsan ay nanlalagas pa ang mga dahon. Pero huwag kayong mag-alala, normal lang yan. Basta't buhay pa ang ugat, babalik-balik at tutubo uli ang panibagong dahon kapag bumalik ang mainit na panahon. Pataba. Gamitin natin ang balancing liquid fertilizer tuwing 2 linggo sa panahon ng tag-init o growing season. Pero kapag taglamig, bawasan o itigil muna ito dahil hindi masyado lumaki ang halaman sa panahong iyon. Paghahalaman tips. Linisin ang dahon gamit ang basang tela para mapanatiling makintab at malinis. Iwasan ang paggalaw ng paso ng madalas
Ayaw ng alocasia ng pabago-bagong posisyon. Kung napapansin niyong nalalanta ang dahon, pero basa naman ang lupa, baka nasobrahan sa dilig. Stop muna at intaying matuyo bago muling diligan. Panghuling paalaala, mga karos, ang Alocasia amazonica ay hindi lang basta ornamental plant. Isa itong statement plant. Ang kanyang striking na itsura ay nagbibigay buhay at ganda sa anumang sulok ng bahay. Pero gaya ng isang magandang alahas, kailangan ito ng tamang pag-aalaga at pag-unawa. Kung alagaan natin ito ng tama, masusuklian tayo ng bagong sibol na dahon na parang gawang sining. Kaya kung kayo ay may Alocasia amazonica o balak pa lang bumili, siguraduhin handa na kayo sa kanyang pangangailangan. Maraming salamat sa inyong panunood, mga karos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga sumusunod na plant tips. Ako po si Ate Rose Plant, nagsasabing sa tamang pag-aalaga, kahit ang pinakamasilan ay kayang buhayin ng pagmamahal. Hanggang sa susunod mga karos, happy planting!